24 to 32. Meron. Ayan. Sa screen po. Tunghayan po natin sa screen. Sabay-sabay po natin basahin. Gawa 20, 24 to 32. 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain binigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang nagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandaang loob ng Diyos para sa tao. 25. Ano nangyari dyan? Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kariyan. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat hindi ako nagatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y nilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na sa kanya kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may limitang na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Ang magbibigay dinaw po sa ating nabasang salita, pwede na po kayong may po. Labang po, diba, ang ating pastors. Isang mapagpalang araw, linggo, ating pagsasama-sama muli sa ating gawain ngayong umaga na ang tanging po nating layunin kung bakit tayo narito ay para sa ating Panginoon. Jesus is our ultimate treasure. Si Jesus ang ating pinakatampo na kayamanan. Sa Acts 20, 24 to 32, yan po ang ating magbubulayan sa umaga nito. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, sa aming pong pagtatapos sa aming tema, total commitment to Christ, hindi nangangahulugan na ito po ay iiwanan namin ng gayon na lamang, kundi ang aming pong hangad ay patuloy mong ipaunawa sa amin ang mga kahalagahan, ang aming mga natutunan, at sa iyo rin biyaya ay naisatuparan namin ito. Salamat sa inyong pag-akay upang makalakad kami na ang aming pinagtutuunan ng aming pansin ay ang pagkatalaga ng aming mga buhay at sarili sa inyo. Pagpalain niyo ang inyong mga salita, huwag nawa kaming antukin o huwag namin hayaang liparin ng ibang bagay ang mga katotohanan na aming maririnig, kundi tumimo ito sa aming puso at isipan at patuloy namin may saktuparan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Committed to what you treasure most. Sabi ko ng Mateo 6:21, sa ako sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naniniwala ko kayo dyan? Siyempre, dahil yan yung salita ng Diyos at si Jesus mismo ang nagsabi nito. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang tinutukoy niyo dito yung pag-iimpok, yung pag-i-invest. Ang sabi ko ng Panginoon, kung nag-i-invest ka sa langit, siyempre ito ng iyong kayamanan at yun ang pagtutunan ng iyong puso. Kung nag-i-invest ka sa lupa, ando ng iyong kayamanan at yun ang pagtutunan ng iyong puso. Sa ating buhay ay hindi mayaalis na may mga bagay na sa atin ay lumang mahalaga. At kung ano yung mahalaga, siyempre, ito ang ating pagtutuon ng pansin. Ngayon, kung bakit ko may kaugnayan din sa ating commitment, sapagkat kung ano yung tinuturing mong mahalaga, siyempre, doon ka nagtatalaga.
o nag-i-invest ng mas higit sa iyong buhay o bahagi ng iyong buhay. Ang background po ng Acts 20, yung third missionary ni Paul, siya po ay pangatlong bahagi ng kanyang paglalakbay habang siya po ay patungo sa mga karatig bayan. So ito po ang bahagi ng Ephesus. Ito po yung binasa doon sa ating teksto. Hindi na, nung siya po ay pabalik, hindi na po siya dumaan. So papunta ho doon, ito po yung kanyang naging parte sa Acts 19, na nangaral siya ng mabuting balita roon, karoon nga ng paguluhan doon, pero nung pagbalik niya, doon ho sa kanyang pagbalik papuntang Jerusalem, dahil papunta ho siya ng Jerusalem, noong panahon yun, hindi na ho siya dumaan ng Ephesus, kundi sabi niya doon siya sa Mileto, na roon at ang kanyang ipinatawag na lamang ang matatanda ng iglesia, ay doon po sa ating binasa sa verse 24, 25, ay sinabi po doon na doon na lamang niya tatagpuin ang mga kapatiran. So ito yung nilalaman yung background para at least alam natin kung sa puntong yon ay yung nilalaman mo ng ating pag-uusapan ay nakapaloob. Yun yung kanyang meeting sa mga liderato. Kasi sabi ko doon yung mga nangunguna, tinukoy doon ay mga matatanda. Yung mga sabihin natin ay nangunguna sa church. So mula sa Mileto, tinatawag na ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Ephesus. So sabi ko ay mga 80 kilometers away. So malayo-layo rin sa atin, parang ito Maynila. Ang bahagi na ang lakbayin na ginawa ng mga matatanda nito, ng mga tao nito, hindi lang naman siguro sila, maaaring may mga sumama din silang mga miyembro ng church at sila ay nakipagtagpo iba. Now, dahil sa ating sabihin ito, dahil doon mo sa pagpapahayag ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, may mga binanggit siya ilang mga bagay, ngunit hindi nakasaad ito, nais kong tingnan natin sapagkat nakapaloob doon sa nais nating banggitin na sa loob po ng simbahan, may mga ganitong uri ng tao. So, maaari ko yung 1, 2, 3, 4, 5, wala dito. Wala dito. Puro nandun tayo sa number 6 siguro. Kung agree tayo doon. So wala ko dito nag-uusisa lang. Yung pupunta lang ng church just to observe, to be curious kung ano nangyayari. So yun lang. Merong naghahanap lang ng himala. May sakit, nakaramdam ng gayon, magsisimba ko. Sakit ng aking likod eh. Ay, talagang hindi ako ng puno sa Diyos. Ay, hihingi ng himala. O, kailangan ng pera. Walang-wala eh. So, si church muna. Baka sakaling na makatalisod ng himala, ay magkakapera. Naghahanasip ng kaguluhan. May mga natao sa church na ang kanila lang tanging gawin ay manggulo. Mag-usyusyo, gumawa ng issue, gumawa ng... yun lang, yun ang trabaho. May nagdadala ng maling aral. May dumadating mo sa church, may dalawang silang sariling aral at kinakalat nila. May nagpapalipas lang ng oras. Ay, hindi ko ngayon. Ako'y bago tumuloy ng mall, dadaan na muna ako sa inyo. At ako'y papalamig-lamig ito. Hindi pa naman kalamig na dito. Siguro, lalo pag-air ko na. Ako'y doon na lang hihibik na medyo sasandal lang sarap-sarap at pag pumunta ng mall, malamig-lamig. Pero, meron din naman talagang nagtatalaga ng buhay. So sabi natin, maaaring yung huli lang ang nandito at yung mga nasa taas, wala dito. Tayo nakakaalam yan. Kung wala tayo doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, at wala. Salamat sa Diyos kung tayo ho'y nandito lahat, nagtatalaga ng buhay. Kasi kaya ako binanggit niya, doon sa binanggit ko ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus, sabi niya, mula sa inyo. So ang ibig sabihin mo noon, hindi mo tagalabas, tagaloob. Mula sa inyo eh. Hindi niya sinabi, may tagalabas na papasok. Pero binanggit siya doon, yung mga asong hubad daw, na papasok. Pero meron din mula sa inyo. Kaya, ang nabanggit ko natin doon, na may mga ganong klaseng tao sa loob ng simbahan. Hindi pa lamang siguro lantan. Ang ating kaligtasan, sabi nga ni lalo sa atin kanina, ang ating salvation ay libre. Pero yung discipleship, costly.
Ngayon, gusto natin sabihin, our salvation is free, but it is not cheap. Hindi ko ito mura. Bakit? Yung easy believing, ito yung problema minsan ng pag-share ng gospel. Hindi ko ako kontra doon sa mga ginagawa natin paalwan doon sa mga tao na bahagi ng salita ng Diyos para lamang tanggapin nila ang pananampalataya, sabihin natin, at mag-aanan sila. Bawa, yung minarinig ako, sabi, kinakaon at inihahati. Iniisip ko, sabi ko, nasan yung cost? Nasan yung halaga halimbawa? Pero hindi ako kontra doon. Ang ibig ko lang sabihin, baka kasi ang ma-misunderstood ng mga tao na ang pananampalataya ay dapat ibigay mo lahat ng kagaanan. Bakit? It is not so. Sabi nga natin, salvation is cheap, salvation is free, but it is not cheap. Hindi mo murahin. Dahil bakit ko? Tingin nyo sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Hindi ho tao ang naglagay eh. Ang Diyos, ang Espiritu Santo, sa kanila. Dahil nasabi, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Kaya hindi ho mumurahin. Hindi ho ito sisingkuhin o 2 piso. No pa yun, pero hindi ko kailanman naging mura ang kaligtasan natin. Parang maintindihan lang ho natin na sabi nga eh, kung nagkukumit man tayo o nagtatalaga tayo, all because of the simple reason that our salvation, although free, it is not cheap. Hindi ko ito libre. Mayroong sacrifice sa parte ng mga sumampalataya. Now, tingnan mo natin yung sabi nga ay gaya ng Apostol Pablo kasi ito po gustong kunin sa kanyang naging buhay base sa kanyang sinabi yung ating pinaka-tema o pinaka-sa Jesus is our ultimate treasure. Sabi nga, life in Christ has a great cost. Ang buhay kay Kristo ay may malaking halaga. Pwede nga natin sabihin, priceless yan eh. Walang katumbas na halaga. Ano mang nakuha natin ng mura ay tinatrato ng basta-basta dahil hindi mahalaga. Pagka napapalagawi ako sa mga mall, hindi may iwasan, minsan sumisilip tayo sa mga tindahan ng mga smartphones o mga, sabihin natin, yung mga touch screen phones. At ang bilis ko ng yung pag-upgrade. At hindi, at mapapansin mo ninyo yung mga tao na talagang nagpupumahog na makabili ng mga magagandang uri ng smartphones. Ngayon, siyempre, pag ganda, pag mahal. Kaya yung iba, pag mamahalin mo ang cellphone, hindi mo nila basta iniiwan. Pero sabi nila, kung 5110 yan, na Nokia, kung alam pa ninyo yun, kahit iwanan mo yan, wala kang kukuha. Kasi baka nga ibalik, o kaya sabihin, yung ang tawag na nila doon, yung biro ng iba, pangkaskas daw ng yelo. Why? Kasi mura at wala na din, kung pagkasabi nila, wala na masyadong value. Pero pag ang cellphone mo medyo sabi nga, high-end, mataas ang kure o magandang klase, mahal, tinatrato yan ng mahalaga. Pero pagka, hindi, kahit maiwan. So, ito ho ay gusto kong i-relate dito sa ating tema. How about our life in Christ? Ito ho ba'y tatratuhin natin ng basta-basta? At hindi mahalaga? O ano? Tingnan po natin ang naging bahagi ng buhay ni Pablo. Sabi nga ko, ang commitment o yung pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, sabi, it forsakes all. Handang iwan na lahat. Kung sa tingin mo, ang buhay ko kay Kristo ay the most valuable thing, the most valuable aspect ng buhay mo, then anong pwede sabihin? You are willing to forsake all kapalit ng buhay kay Kristo. Pero kung mas mahalaga sa iyo ay may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iyo at hindi yung mismong relasyon mo sa Panginoon, siyempre, mayroong kaibahan paano mo tatratuhin ang iyong commitment o pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. So ito ho yung tatlong bagay gusto kong bigyan ng pansin. Una, naglingkod si Pablo ng buong puso. Nagmalasakit siya ng buong tiyaga sa iglesia at nagtagubilin siya ng buong sikap sa kapakanan ng iglesia. Sino yung kanyang, makikita natin yung kanyang
kahandaan at sa kanyang pagtatalaga ng sarili sa Panginoon, handa niyang iwan lahat. So pinakita niya sa pamamagitan ng mga bagay na sa paglilingkod, pagmamalasakit, pagtatagubilin sa Panginoon. Unreserved service, yung kanyang na paglilingkod ng buong puso, unreserved, walang reservasyon. Makikita ko natin doon sa ating binasa, o sa unang bahagi, sa talatang 19 hanggang 20. Sabi ko niya dito, serving the Lord with humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So sabi ko niya dito ay with humility of mind, with humility, kapakumbabaan, at yung pagluha. Sipin niyo mo, si Jeremiah, tinatawag po siya sa Old Testament, the crying prophets, ang iyaking propeta. Pwede ba tayo sabihin? Ang iyaking pastor, ang iyaking barako. Meron ba no? Sabi nga, ang luha ng mag-amang barako. Parang pag sabi, naluha palang barako. Sabi kasi sa Batangas yun, yung mga askigin yun. Pero mga kapatid, si Apostol Pablo ay hindi na iyang lumuha. Alam niyo kung bakit siya lumuluha? Hindi ho tears of joy yun. Yun ho ay kaakibat ang kanyang, sabi ngayon, masidhing paglilingkod na nakakatamasa ho siya ng mga death threats at mga pagbabanta, mananakit ng mga Hudyo at ng mga Hintil dahil sa kanyang kasigasigan para sa Panginoon. And then verse 22 to 24, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Papunta ho siya ng Jerusalem, hindi ho dahil gusto lang ni Pablo yun, kundi sabi ho doon, yun yung leading ng Espiritu Santo sa kanya. Pupunta siya doon, not knowing the things that shall befall me. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Saying that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bounds and afflictions abide me. Naghihintay kay Pablo ay yung kanyang paghihirap at sabi nga yung gapos dahil siya po sa kanyang pananampalataya. And then verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Sabi niya, walang halaga sa akin. Hindi ko inaalintana kung pagbantaan ako o patayin man. Ang mahalaga sa akin yung aking matapos ang paglilingkod na binigay sa kanya ng Panginoon. So doon makikita ko yung unreserved. Walang reservasyon. Wala ho yung pag-iisip niya na siya ho ay maaaring masaktan o maaaring may mangyari sa kanyang hindi mabuti. Walang problema kay Apostol Pablo. Para kay Apostol Pablo, ang kanyang paglilingkod ay hindi katumbas ng kanyang natanggap mula sa Diyos. Ano ba kanyang natanggap? Siyempre, gaya ng kanyang sinabi dito, na para sa kanya walang halaga ang kanyang buhay, maganap lamang niya ang kanyang ang inilagay ng Diyos na takbuhin o sabi nga yung kanyang lakbayin, paglilingkod para sa kanyang kakarangalan ng ating Panginoon. Ang napakahalaga kasi kay Apostol Pablo, kung matatandaan mo ninyo, nung masumpungan siya ng Panginoong Jesucristo, yun na po yung naging sentro sa kanyang buhay. Kumbaga, ultimately, ang buhay ni Apostol Pablo ay nabaliktad, sabi nga. It was turned upside down. Dumating po siya doon sa punto na dati meron siyang ibang hangarin. Iba ho ang kanyang ambisyon. Siyempre, sikat siya noon dahil siya nanguusip. Pero dahil naunawaan niya ng lubos ito, nung katagpuin mo siya ni Jesucristo at gaya ng ating sinabi diyan, para sa kanyang paglilingkod ay hindi katumbas ng kanyang natanggap mula sa Panginoon. Parang yung kanyang ginagawa ko ay isang parte lang, hindi niya pwedeng sabihin na sinusuklian niya ng kanyang paglilingkod yung binigay sa kanya ng Panginoon. Although yun ang totoo. Kaya lang, alam niyang hindi kaya niyang tapatan yun. Hindi niya kayang tapatan ng kanyang ginagawa ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Ano ho yung pwede natin isipin ngayon na ginawa sa atin ng Panginoon na pwede natin sabihin ng Panginoon? Hindi ko mo kayang tapatan na rin na kahit anong pwede kong ibigay sa inyo yung ginawa ninyo sa akin. First and foremost, yung pong ating kaligtasan.
Dahil ang sabi natin kanina, free, libre, pero hindi cheap. Hindi mumurahin. Hindi mo tayo simpleng sinisiran lang ang gospel at pagsampalataya natin ay bura. Ay although that is true, dahil tayo yung sumampalataya, tayo na napupunta na sa langit, pero hindi ko ganun kasimple yun. Tandaan natin na may nagbuwis ng buhay. Sa atin, libre. Sa atin ay parang ibinigay lamang. Pero mayroon hong nagbuwis ng buhay at walang iba kundi ang ating Panginoon para lang maligtas tayo at makatikim ng isang buhay na nais-nais walang nagunan. So yun ho ang bahagi noon. Hindi. Kapag nakuha ng mas mahalaga sa buhay ng tao ang anumang kanyang dating pinapahalagahan, naroon na ang kanyang atensyon. Kapag nakuha ng mas mahalaga sa buhay ng tao ang anumang kanyang dating pinapahalagahan, naroon na ang kanyang atensyon. Di ba nangyari mo yung kay Pablo? Ano ho ang dating mahalaga sa kanya? Yung mausig niya ang mga believers. May pakulong o may papatay. Yun ang kanyang purpose. Yun yung mahalaga. Yun ang kanyang commitment. Yun ang kanyang total commitment to his religion sa Judaism at sa mga religious leaders during his time. Yun ang kanyang commitment. Pero nung katagpuin siya ng Panginoon, nakita niya yung mas mahalaga at napalitan na ang atensyon ni Paul. Siya na ngayon ang hinahabol, hindi na siya ang nahahabol. Siya ho ang hinahabol dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. So yun ho ang kahalagahan nung, sabi nga ho ay ang kanyang walang reserbasyong paglilingkod dahil nakita ni Apostol Pablo ang pinakamahalaga at nasa kanya na yun, so walang reservasyon. Naalala mo yung isang inaawit natin, yung yaman ko na, ang sumamba, yaman ko na. Parang ang himig ng awit ay parang gusto natin sabihin na, Panginoon, ito na yung aking kayamanan. Pero ito ang aking iniisip. Kapag kinakanta yun, naiisip ko lang, totoo kaya ito? O baka kinakanta lang natin? Pwede ba natin talagang sabihin na yaman na natin si Jesus? Ang problema, mga kapatid, ay doon po sa atensyon na ibinibigay natin. Kasi, gaya nga ng sinabi natin dito, kung may mas mahalaga sa sa buhay ng tao na nakahigit doon sa kanyang dating pinapahalagahan, ang atensyon niya ay lilipat doon. Pero ang problema, kahit nasa atin ang Panginoon, kung mas mahalaga pa sa atin ang ating buhay, ang ating tinatangkilik, ang ating kung anuman na meron tayo, paano mapapalitan noon nung kahigitan ng ating relasyon kay Kristo ang ating unreserved service. Kaya nga, minsan, marami tayong dahilan. May gawa, ay naku, marami akong askasuin, marami akong... Kasi yun ho ang nagpapakita na may mas mahalaga pang bagay sa ating buhay kaysa ang ibigay natin ang ating oras sa Panginoon. Yun ho, malungkot. Mas marami pang mas mahalaga na pwede mong sabihin. Kaya lang, yun lang ho. Siyempre, hindi naman ho ang Diyos bumababa sa ating harap at sasabihin, anak, kung ipapakita ko kaya sa iyo, yung ibinigay ko sa iyo, baka sabihin mo naman, anak mo, mas mahalaga pa na po yun, Panginoon. So, ang gusto natin sabihin dito, mga kapatid, ay ang commitment ni Apostol Pablo na nag-iwan lahat dahil nagsumpungan na niya ang kanyang kayamanan, ay nagdulot sa kanya ng unreserved service. Nabanggit po natin na ang paglilingkod sa Diyos, hindi na tayo pare-parehas. Kung ano ho yung ibinigay ng Panginoon na bahagi ng pwede mong magawa para sa Kanya, yun ho ang inyong paglilingkod. And that's your commitment. Hindi tayo kailangan magtulad-tulad. Titimbangin ho tayo ng Panginoon base sa naging commitment o pagpapahalaga natin o atensyon natin na ibinigay kung ano yung ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi tayo kung hahanapan ng Diyos sa mga bagay na hindi naman yun ang kanyang ibinigay sa atin. Hindi tayo pwede magtulad-tulad. Huwag natin sabihin, ako hindi ko kasi ako ngayon, hindi ko. Okay, ano bang meron ka ngayon? Ano bang ginagawa mo ngayon? So doon mo tayo titimbangin. Hindi ko doon sa hindi na ipinagagawa ng Diyos. Kasi malinaw kay Apostol Pablo, sinabi niya na matapos ko lamang ang takbuhin inilagay sa unahan ko. Hindi lahat ng takbuhin inilagay sa Kanya. Yung takbuhin inilagay sa kanyang buhay, ang kanyang buhay kay Kristo,
at ang paglilingkod na ibigay sa kanya bilang apostol o tagapamaral ng mabuting balita sa mga hindi. Ganito po sabi sa Colossus 3:4, sapagkat namatay na tayo po tinutukoy dito, at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, makahayag din kayong kasama ni Kristo at makakahati kay Kristong karangalan. Kita niyo po, ang inyo daw buhay ay si Kristo, at kapag siya'y nahayag sa inyo na, ibig sabihin yung pagbabalik ni Kristo, makahayag din kayong kasama niya. Sabi kanina ni kapatid na Sani, meron hong huling panahon na yun hong mga namatay natin kapag-anak o sabihin natin, end times, yung tayo ay haharap sa Panginoon. Dahil dadating ang Panginoon Jesucristo at kukunin niya yung Kanya. At ito hong ibig sabihin na kung siya ho'y mahayag na, mahayag din tayo kasama niya. So sino ang hindi mahayag diyan na kasama ni Kristo? Yung ang buhay ay hindi namatay, kasama ni Kristo, hindi natatago sa Diyos, at ang buhay niya ay hindi si Kristo, kundi ang kanyang sarili. Malinaw po yan, no? Sapagkat namatay na kayo. Medyo, ang words mo doon ay, sabi nga ho ay mabigat. Ay pag sinabi mo sa taong patay ka na, parang sabihin niya, ano yung sabihin? Ito ho'y may kinalaman sa uri ng pamumuhay sa lumang pagkatao dahil nabago na ito kasama ni Kristo. Now, pangalawa, nakita rin mo natin yung kanyang pagmamalasakit. So, unwavering concern. Ibig sabihin mo doon, unwavering. Hindi ho siya humihina, hindi rin ho siya nasa-sidetrack na kanyang malasakit para sa iglesia in particular. Mapakita po natin sa verse 25, and now behold, I know that ye all among whom I have done preaching the kingdom of God shall see my face no more. Sabi ho niya sa mga taga-Epeso, kung sa mga ibang mga naroon na nanampalataya, hindi nyo na ako makikita. Alam ni Pablo na siya maring mamatay na. Hindi na ho siya tatagal. Verse 26, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. At yun mo yung sinabi niya kaninang wala na akong pananagutan. Nasabi ko na sa inyo kung anong dapat ninyo malaman at marinig. And then verse 27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ang maganda ko kay Apostol Pablo ay hindi siya nangimik na ipangaral sa kanila kung ano ang mahalaga, hindi kung ano lamang ang nais nilang marinig. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sabi ni Pablo sa Timoteo, ang mga mananampalataya, darating ang araw, hindi sila makikinig ng salita ng Diyos. Ito'y tinutukoy dito, yung mga mananampalataya. Most probably, sila ho yung mga hindi ho sila nagbigay ng kanilang, sabihin natin, atensyon, pagpapahalaga talaga sa kanilang relasyon sa Panginoon. So ano gusto nilang marinig? Kung babasahin ko natin ang 2 Timothy chapter 4:3, ang gusto daw nilang marinig ay yung nakakakiti ng kanilang tenga. Mga kapatid, hindi naman tayo pumupuna. Hindi tayo para mag-accuse o maging, sabi nga, maging judgmental sa ibang mga preachers natin. Ako man ay hindi perfectong preacher, hindi ko sinasabi na sarili ko ay napakagaling, hindi. Ang gusto ko lang sabihin ay ganito. Ang tatanong ko sa akin sarili ay, ang ipinapangaral ko ba ay yung mga salita ng Diyos na sa ayaw at sa gusto ng makikinig ng mga kapatiran ay aking masasabi? Ako ba ang mga ngaral na nagpapahayag ng ayaw o gusto ng makikinig? At yun ay nakahanda kong sabihin ng may katarungan at may katapangan sa harapan ng mga tao. Bakit? Kasi si Pablo ay hindi natakot sa kanilang reaksyon mula sa kanilang nakita at narinig. Sabi niya Apostol Pablo, ako'y nakasalamuhan ninyo. Ibig sabihin, kasama ninyo ako. Hindi ako malayo sa inyo. Ako'y nakasama ninyo ng 3 taon sa Efeso. Nangaral ako sa inyo. So ibig sabihin, kilala ninyo ako. Kung anong sinasabi ko,
mo eh. Kasi ang mahirap po ngayon, marami tayong paligoy-ligoy. Marami tayong mga sinasabi, hindi pinaniniwala kung anong ating sinasabi. Pero ang concern po kasi dito ng sinasabi natin malasakit ay yung kanyang itinuturo. Precisely because ang kanyang basis ay ang salita ng Panginoon. Ang problema nito ito, pag hindi po tayo nagkakatulad ng interpretasyon, yung sinasabi ng ibang, ay ang interpretasyon ko diyan ay ganun, doon tayo mahuhulog. Dahil ang problema ng ganoon ay yung kakulangan. Ako'y marami na nakasalubong ng tao. Kami mga tao kung may sariling alam. Ay sabi nga ako ng isa, ang mahirap daw kong gamutin, o bigyan ng gamot, yung tao na hindi marunong umamin kasi may sakit. Na siya may problema. Na siya may kakulangan doon sa kanyang pagkaintindi, sa kanyang sinasabi. Minsan sinasabi natin, ito nga ang paniniwala eh. Hindi dapat tayo ganun. Kaya importante ho ay handa tayong magpakumbaba. Hindi niyo sabi ni Apostol Pablo, with all humility of mind. Ibig sabihin, handa si Apostol Pablo makipagtalas-tasan. Kung mali siya, di ba at itutuwid. May mga tao kasi may sariling alam. Pero ang sinasabi ko natin dito, hindi siya natakot sa kanilang reaksyon. Anong reaksyon na pwedeng mangyari? Yung reputasyon, yun yung pwedeng siya ho ay huwag kilalanin sa Korinto. Sabi nga nila si Apostol Pablo ay hindi naman sa hindi kinikilala. May mga mananampalataya, may ilan ho na binulabog ng mga maling o mga false teachers na sinasabi si Apostol Pablo ay hindi tunay na apostol. Kumbaga parang nire-reject yung authority ni Apostol Pablo. Pero hindi siya natakot sa kanila. Nangaral siya ng salita ng Diyos. At maganda ho yung ginamit sa salitang English. Ito yung King James Version. For I have not shunned. Ang ibig sabihin nito, I have not avoided. Hindi ako umatras. Hindi ako namimi. Hindi ako natakot na ideklara o ipangaral sa inyo ang alin? The whole counsel of God. Ang buong turo. The whole gospel. Ang gospel ho, hindi ho yung nangangaral ka lang ng mabuting balita. Hindi yung papatanggap. Hindi ho yun ang gospel lang. Ang gospel ho ay yung whole counsel. Yun yung kasama ho ang discipleship, yung paglago hanggang sa mag-mature ang tao sa Panginoon. Yun yung bahagi ng gospel. Hindi ho humihin po yun doon sa preaching lang ng salvation. Kaya sabi ko niya, hindi ako namimiho iwas. Hindi siya natakot. Hindi siya nakakatakot kasi dahil minsan may mga tao pag nakarinig ng kung ano sasabihin, nagpapatama, pinipersonal, o galing kung ano at kung gayon. Mga kapatid, nga sabi ko, hindi ko uhuwi nangangaral ng salita ng Diyos na kung saan ang aking kaisipan, ganun lamang ay patawarin ako ng Panginoon at hindi ko magpa-progress ang aking sinasabi sa inyo. Pero kung may nangangaral na salita ng Diyos, ang dapat maging sa loobin ng bawat isa sa atin dito ang pinakikinggan ko yung salita ng Diyos, ito ang dapat bumago ng aking puso at pagkatao. Hindi ko lang sabihin, naman na nangaral, hindi ko gagayahin niya. Okay, pero yung Word of God, kasi kung gagayahin natin yung kung ano man ang hindi natin nakikita sa iba, wala rin nangyayari. Obviously, yun yung sinasabi natin, walang value ang ating pakikinig. Walang halaga. So, bakit pa tayo narito? Di lalabas na baka tayo mapasama doon sa halay na nagpapalipas oras, nag-uusyoso, walang magawa, o kung ano man. Dapat natin maintindihan, mga kapatid, na pinapangaral ng mabuting balita, ang Ebanghelyo, the whole counsel of God, sa kapakanan ng apostol ng Iglesia, dahil sa kanyang malasakit sa kanila. Alam niyo yung binanggit niya dito, napakaganda yung sabi niya dito, wala na akong pananagutan. Nasabi ko na yan sa inyo. Ngayon, nasa inyo na. Parang gusto sabihin ni Apostol Pablo, nasa inyo na kung gagawin niya o hindi. Ako'y wala na pananagutan sa inyo. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil may mga binanggit ko siyang mga bagay na dapat ituro, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong
sinusunod. Saan daw lumakas si Timoteo? Saan daw siya tumatag? Sabi ko dito pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. Kasi nung panahon mong iyon, marami din ho ang mga naniniwala pa sa mga sabi-sabi. Hindi tayo. Probinsya ang setting natin. May mga paniniwala pa tayo sa kung ano-ano mga bagay na keso kayo o keso ganito. Ang sinasabi niya Apostol Pablo, huwag mong pag-aksayahan ng panahon niyan. Mag-concentrate ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya. Hindi naman. Panguli, hindi lang ho yung pakita natin yung service, unwavering kanyang pagpapakita ng kanyang, sabi natin doon ay pagpapahalaga at malasakit sa kanila. Pangatlo, unconditional commendation. Verse 32, and now, brethren, I commend you to God. Now, yung word mo na commend, ay pagtatagubilin, may kaugnayan din sa word ng commit. Now, I commit you to God. Nung si Kristo ay nakapako sa krus, sabi niya, sa iyong mga kamay, I commit my spirit. Itinatalaga ko ang spirit. Ang ibig sabihin nun ay, ipinagkakatiwala ko na, ibinibigay ko na ho sa inyo, O Diyos, ito. So, sabi ni Pablo, ngayong itinatalaga ko, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magpapalakas sa kanila at hindi ang kakayanan ng tao. Tingnan niyo po ang sabi doon sa talatang yun. And now, brethren, I commend you to God and to the Word. Saan? Sa salitahan ng Diyos. Hindi mo sa mga usapan na kung ano-ano. Hindi mo masamang magbasa ng mga Christian literatures, books, kung saan pwede tayo makapulot ng mga kung ano-ano, magbasa sa Facebook ng mga hugot lines. Hindi masama yun. Pero sabi ni Paul, I commend you to God and to the Word. Sa salita ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo sabi niya, of His grace, which is able to build you up. Ano na kung magpapalakas sa atin? Yung salitang iyon, sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Of course, hindi natin naiintindihan yan sa sarili natin alam. Hindi ko tayo basta nagbabasa ng Biblia at basta lang papasok na lang sa isip natin, ang bilis. Hindi. Siyempre, it takes time. It takes, sabi nga yung ating earnest meditation ng Word of God para maintindihan po natin ang kanyang mga salita. Hindi pinagkait ng Diyos ang pagpapalang espiritual para sa bawat mananampalataya. Bakit po ito unconditional? Bakit po? Kasi kung mapapansin mo ninyo doon sa mga sumunod na talata, doon sa talatang iyon, ang sabi ko na dito and now, brethren, I commit you to God. Okay, sa Diyos pinagtatagubilin. Hindi na sinabi, kayo pinagtatagubilin ko din sa mga alagad na rin, o din sa mga tao ito, kung sino man. Sa Diyos ko kayo pinagtatagubilin, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang biyaya, upang kayo'y mapalakas nito. At ano pa ako sabi nyo doon sa huling bahagi ng verse 32, and to give you an inheritance among all of them, which are sanctified. Sino ho ang magbibigay nito? Ang Diyos, hindi na ipagkakait ang kanyang pagpapalang espiritual. Kanino? Sa mga binanal, sa mga mananampalataya. Hindi ho sa lahat ng tao. Specifically, particularly, to all believers. Hindi ipagkakait ng Diyos ang kanyang pagpapala espiritual. Ano po yung spiritual na blessing na yun? Of course, yung ating relationship kay Christ, yung ating salvation, yung ating pagbabago ng buhay, and yung ating inheritance sa Kanya pagdating ng araw. At yung pamuhay natin na naaayon sa kalooban ng Diyos habang tayo nandito sa lupa. Yun ang sinasabi yung we are able to walk with Him
kahit na ho medyo maraming sagabal, dahil ho ang biyaya daw ng Diyos ay hindi ipagkakait sa mga mananampalataya. Kaya yung mga unbeliever ho yan, hindi natin aasahan susunod. Hindi. Huwag natin ipagkamali na yung mga... Kaya minsan, mayroon hong danger na nagkakaroon mo tayo ng... Kasi distinction din. Malang sabi, bakit gano'n? Parang pamatay siya, bakit gano'n? May binabasa ko akong isang artikulo, yung sinasabi ko, yung word na backsliding. Sa Jeremiah, binanggit ko yun. Chapter 14, yung nagbabackslide na Kristiyano, at totoo mo yun. Pero may dalawang aspeto. Meron mong nagbabackslide na tunay na believers, at meron mong nagbabackslide at ang ibig sabihin mong doon ay leading to apostasy, yun yung hindi totoo. Dalawang bagay. Yung nagbabackslide, unbeliever, leading to apostasy, hindi na ko babalik yun. Kasi automatic, hindi siya believer in the first place. Yun yung Kristiyano na nagbabackslide, yan yung babalik. Pero, ang katapat ko kasi noon, yung discipline ng Diyos. Yung discipline, yung pagtutuwid. Masakit po yun. Masakit. Talagang ipapatikin ng Diyos sa iyo yung pain na kanyang layunin. Pero ang purpose mo doon ay para ikaw ay turuan, ikaw ay akayin, ikaw ay tuwid. So, ang gusto natin sabihin kasi dito, yung bibigyan ng Panginoon ng kanyang spiritual blessing ay yung mga believers para tayo makalakad ng naaayon sa kanyang kalooban. So, mga kapatid, sa ating tema, total commitment to Christ, nakita ko natin ang kahalagahan ng ginawa ni Apostol Pablo as an example na kanyang ipinagtatagubilin sa mga matatanda sa iglesia o sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanya noong panahon yun. Ang isang bagay na ikatutuwa natin dito ay, siguro wala nang isa doon nagsabi, sandali po, hindi ko totoo ang sinasabi ninyo. Kayo'y sinungaling. Kayo'y bulaan. Hindi namin nakita sa buhay ninyo yan. Manluloko kayo. Bakit? Sabi na Apostol Pablo, 3 taon ko kayong kasama. Siyempre, sila they went all throughout their lives, through thick and thick, ups and downs sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Hindi natin sinasabi na si Apostol Pablo ay perfecto. Naranasan din marahil niya kasama ng mga kapatid, bumagsak, ngunit bumangon. Siyempre, ang mahalagang makita natin doon ay yung kanyang pagpapahalaga sa kanyang buhay ngayon na kanyang tinitresyo o pinapahalagahan higit sa anumang kayamanan sa kanyang buhay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matina. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Mga kapatid, pag tayo po ay nagtaksaya ng panahon sa mga bagay ng sanlibutan, hindi naman ibig sabihin na hindi natin nai-enjoy ang blessing ng Panginoon materially. That's part of life, being a believers. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapalang yun. Kaya lang, ang main trust, o yung sabi natin, pinagtutunan ng pansin na dapat kong kilalanin ang bawat mananampalataya, ay sabi ko din, maging ang ating pagtutuon ng kasipagan, yung sabi natin, an unreserved service, yung ating unswerving, anong tawag doon, na malasakit, concern, at ito kong ating tinignan sa bandang muli na kung saan ating ibinibigay sa Panginoon ng lahat ng ito. Kasi sabi, ang ginagawa ninyo para sa Panginoon ay hindi masasayang. Hindi ko yung tatapon sa basurahan. Kanina, habang tayo nag-worship, naalala ko lang ito. Sabi ko, Lord, ang dami ng tao na hindi na mo na-recognize siguro yung mga panahon ng una, hanggang ngayon na hindi na sila na-recognize. Yung mga namatay na sa pananampalataya, walang recognition, walang plaque, hindi na sila naalala. Pero sabi ko, salamat, kasi sabi nga ako sa Revelation, yung may mga tao daw na yung nakaputing damit, nakalinin, hindi ba ho doon namatay, karamihan namatay as a martyrs sa Panginoon. Pero tingin nyo ito, sabi, maaaring hindi sila mapansin ng tao, yes, pero hindi sila mawawaglit sa paningin ng Diyos. Kasi sabi ni Paul, hindi masasayang ang inyong paglilingkod
Mga kapatid, nakita ko natin ito bilang ating pagtatalaga sa Jesus, our ultimate treasure. Sabi ko ng isang tao, kasi sabi niya ganito, sa Amerika, more on freedom. Sabi, kaya kalayaan, democracy. Habang sa ibang bansa daw naman, like China at iba, meron mong persecution. Ang tanong, saan ang Kristiyano maaaring maging matatag? Doon sa kung saan malaya ka o kung saan doon may persecution. Pareho itong balancehin natin. Doon sa kung ikaw ay malaya, may tendency mo dito na sa sobrang mo namang laya, magawa mo na yung mga bagay na hindi na ayon sa kalayaang binabanggit. Sabi ng Bible, huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan sa paggawa ng kasalanan. So, yun noon, danger noon. Masyado maging relax bilang Kristiyan. Sa sobrang namang persecution, ay baka naman po masisi mo na ang Diyos at sabihin mo, Panginoon, ano ba namang buhay ito? Akala ko, pag sumampalataya ako sa iyo, ay okay na. Aba, namatay na ang aking asawa, ang aking anak, nawala na kami ng lahat. Ay, ito ba mapapala ko sa pagsunod ko sa iyo? Mahirap din yun. Pwede rin tayong mauwi sa ganun. Pero, ito ho, gusto natin makita, kung si Jesus ang ating treasure o yung ating kayamanan, nakita ko lang kung pagbabalansi ganito. Whether you are sa lugar na malaya ka, o ikaw ay pinipersecute, kung si Kristo ang kayamanan mo, hindi mo makikita ang kalayaan ay gamitin mo sa kasalanan o sa kalayawan, at yung persecution ay ipagtampo mo o ipaglayo mo sa Panginoon, kasi para sa iyo, anuman ang kalagayan mo, ang Panginoon ang kayamanan mo. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa mga darating na panahon. May mga nagsasabi na siyempre, kasi ang ating buong presidente, gagawin niya lahat para mapabuti ang ating bansa. And let's pray for him. Pero ang Amerika, magpapalit din ng presidente. Pero saan ba talaga papunta ang buhay ng kalagayan ng tao? Pero ito ho isang bagay na gusto kong iwanan sa ating pagtatapos, sa ating paksa, ating tema. Gaya ng ating mga narinig na sa mga nagdaang mensahe, yung kayamanan na binigay na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang umakay nawa sa atin upang anuman ho ang ating ginagawa para sa Panginoon, tinitingnan natin yun na yun ang pinakamahalaga kasi nasa atin na ang Panginoon, ang ating kayamanan. Ito ang pinakamahalaga. So ang ating commitment doon at atensyon ay buo dahil yun ang tinitingnan na natin nagbigay sa atin ng tunay na kahulugan sa buhay na ito. Whereas, kung ano man ho yung pinapahalagahan natin, hindi ibig sabihin na itapon o ialis, hindi. Ang sabi lang ho doon ay yung sentrong kayamanan, si Kristo, at lahat ng nakapaligid doon na ibinibigay din naman sa atin ng Panginoon, ay bahagi na lamang ng ating may pagtutuunan ng pansin. Sabi nga, yun yung lighter side. Pero yung pinaka-brighter side, the center point, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, the ultimate treasure of our lives. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin namin sa inyo na minsan mas may mahalagang bagay sa amin kaysa sa inyo. Pinalulungkot namin sabihin at aminin, personal at as a church. Minsan, mas mahalaga ang mga bagay na nakapaligid sa amin kaysa iukol namin ang aming oras, atensyon sa inyo. Patawarin po ninyo kami. Sa oras na ito, salamat sa paalala. Ang aming commitment sa inyo ay nakabase sa kung ano ang pinakamahalaga para sa amin na pagtutuunan namin ng atensyon. Kung ikaw ang pinakamahalaga sa amin, dapat ang buong atensyon namin nasa inyo. Kung hindi ikaw, patawarin ninyo kami. Baguhin ninyo ang mali namin sa loobin, Panginoon. At ituwid ninyo yung aming baluktot na paniniwala. Sa halip, tulungan mo kaming
tignan na mabuti na ano man ang aming ginagawa gaya ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, sa kanyang malasakit, at sa kanyang pagtatalaga, pagtatagubilin ng kanyang buhay, ng buhay ng iglesia sa inyo. Ginagawa niya yon kasi ikaw ang kanyang kayamanan. Ngayon pong araw na ito, at sa mga susunod na araw ng aming buhay, sana hindi nakatulad ng dati ang aming pagtingin sa pinakamahalagang kayamanan ng kamtanan namin. At yun yung walang iba, kundi ang Panginoong Hesus sa aming buhay. Dahil dito, ang aming pagdulog sa inyo at alang-alang sa kanyang pangalan, nagpapakumbaba kami at humihingi sa inyo. Amen.